So ito po yung ating pag-uusapan for this evening about prospecting skills. Tama po? So sino po ba ang nakakagawa or nakakaalam ng IM5? Pwede mo bang i-chat dyan yung IM5? Sige, titingnan ko kung ginagawa mo tong IM5, alam mo yung 5 skills na yon sa ating negosyo. Okay, sige, titingnan ko muna ang inyong mga chat dyan. Yan, so hopefully makita ko, no? Okay? So, part ng IM5 ay ang ating prospecting skills. Tama po ba? Pero yung i-discuss ko po sa inyo is paano ba natin mas may improve yung ating prospecting skills? I know marami tayong kasamang mentors dito na napakagaling na when it comes to IM5. Pero ito po para din sa mga bago nating business partners, and I hope na mabigyan natin ng value or added value itong topic na i-discuss ko po sa inyo. And of course, under this prospecting skills, is maximizing yung social media platforms natin. Mostly po nang i-discuss ko dito ay organic way, specifically made, lalo na po kung ikaw ay bago. Thank you so much po sa mga nag-chat ng IM5. Ibig sabihin po, ginagawa po niyo talaga to, IM5. So, unang-una po natin, yan po ang ating focus for this evening, the prospecting. Sabi po dyan, pag sinabi nating prospecting is to search for possible business partners. Agree? Pag nagper-prospecting tayo, nag-search tayo ng possible business partners. Next po, the process of identifying and contacting potential customers. Okay po, ulitin ko po the process of identifying and contacting. So, dalawa po palang activity pag sinabi mong prospecting. Kasi pag sinabing prospecting, ito sinusulat lang eh. Tama ba? Pero in-elaborate po natin or pag mas titingnan natin yung deeper understanding of what prospecting is, sabi po doon, contacting. So, ibig sabihin, hindi mo lang isusulat yung potential customers mo. You have to contact them. Okay? Do you agree? And next po, sabi po dyan, ang prospecting is the first step of the sales process. Never kang magkakaroon ng close deal or close sales kung unang-unang hindi mo pa siya nagagawa, which is yung prospecting po natin. Okay? So, ito po, ever since po, before, ito yung way ng pag-prospecting natin, which is ginagawa pa rin natin po ito hanggang ngayon, ha? So, ang kailangan mo dyan, pen, calendar, and notebook. Okay? Bakit may calendar, Mentor Rachel? Kasi nga po, sabi ko sa inyo, prospecting is two-way. Okay? Yung una, identifying, and then pangalawa is contacting. So, paano papasok yung calendar doon? Siyempre, schedule mo po yung mga taong kukontakin mo. Tama? So, create a prospect list at least 200 names. Kung medyo malaki na sa'yo yan at part-time mo palang sinisimulan tong negosyo, sige, babaan mo 150 to 100. Kung kung mabibisita mo yung Facebook mo, makikita mo yung friends list mo doon, basta mo yung mga friends mo doon na nakasulat or connected ka pa. Even yung hindi din connected. Sabi nga dyan, pag naggawa ko ng prospect list, lahat ng K, kakilala, kaklase, katrabaho, kapatid, kamag-anak, yan po yung mga isusulat mo. And sabi po dyan, do not judge. Kasi ano po yan yung bawat kliyente mo dyan or bawat friend mo dyan sa Facebook mo or even po sa mga kapitbahay mo, merong category na nag-fall sila. Okay? But kapag ikaw ay magsisimula ng business, sabi dyan, i-prioritize mo yung man, which is yung may money, may authority, and yung may needs ng negosyo or ng product. And then reconnect with them through family, occupation, or recreational activity, and then you deliver the message. So, ganun daw yung pag-start ng prospecting. Sinusulat, and then kinokontak mo sila. You reconnect with them through any topics na pwede kang makareconnect with them. Okay? So, eto po, pwede mong gawin yan, yung naka-column siya, yung pinaka-close mo, yung mga taong pwede mong ma-approach in products, diba? Yung ma-approach mo din na ang topic ay business o yung mga taong may need na kailangan ng extra income. So, yan yung mga pwede mong lagay na category pag nag-prospecting ka. Pero, po, sabi ko nga po dito, pag nung dinidiscuss ko to sa ibang leaders or ginagawa ko po to, ang goal mo kapag
prospecting ka right now. Okay? Sino po bang may Facebook? Lahat. Sino pong may Instagram? Mostly meron din. And syempre, merong TikTok. Mostly din po tayo. Okay? So, ang goal ko naman, ang goal na gusto kong i-share dito kapag pinag-usapan po natin yung prospecting is to get your prospects through attraction marketing. Okay? Di ba? Meron tayong tinatawag na attraction marketing, right? So ano pa? Ang goal natin in discussing these prospecting skills is to maximize your social media platforms. Okay? So kung ikaw, bago ka pa lang, ikaw yung tao before, hindi ka naman mahilig magkalikot sa Facebook mo, hindi ka mahilig mag-post, this is one way. Ito yung mga tips na pwede ko mabigay sa'yo to widen your network in your social media platform. So, ito po, bukod po sa pen, notebook, pwede mo rin itong gawin. Meron kasi tayong tinatawag na Google Sheet, Excel, pwede mong ilagay yan. Yan yung one way of pwede mong, tawag dito, i-list yung mga prospects mo. Bakit siya nakaganyan? Kasi sa panahon po ngayon, mostly 'di ba, lumalabas tayo. So on my part po, very portable na siya. Bubuksan mo lang yung Google Drive mo, bubuksan mo lang yung phone mo, nandun na yung prospect list ko. So, pwede mo talagang gawin yung negosyo anytime, anywhere, na hindi mo kailangan dalhin lagi din yung note. Okay? So, yan po yung pwedeng bigay ko sa inyong unang tip. Next po, ayan, yung mga close deal natin, sinusulat natin. So, makikita nyo po dyan, no? For example, anong date to? February 1, 2024. So, lahat po na nakausap ko ng February 1 ay nakasulat dyan. Mostly, nilalagay ko pa dyan kung anong inquiry, kung anong concern po nila, kung gusto ba maging distributor, may health concern, ganyan po. Sinusulat ko po. Okay? And nakukuha po natin yan through paid ads or attraction marketing na tinatawag po natin. Okay? So, ito po, isa-isahin po natin kung paano ba ma-maximize yung Facebook, Instagram, and TikTok mo. Okay po? So, ito po ay i-discuss ko based on my experience, based po sa kung paano ko siya ginagawa. So, in that way po, pwede nyo siyang mabalikan. Naka-record din po itong ating training para pwede nyo rin siyang i-share sa mga leaders po ninyo. Okay? So, let's start. So, ito po yung aking social media platforms. Okay? So, mentoration ang dami. Kaya, huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko po yan ginawa ng isahang bagsakan. Ano po? Ayan po yung ating Facebook page, Facebook groups, ano po ba to? Instagram accounts, yan po siya. Okay? Pero, but then again, hindi ko po kayo i-encourage na gumawa ng ganyan karami. Okay po? Ginagawa ko lang po yan every time na ako po ay meron ng na-build na isang page para at least may backup ako. Kasi po, di ba kapag ikaw ay nag-a-ads, pag na-flag po yung page mo na yon or account, hindi mo siya magagamit. So, meron po akong mga ganyang backup pages para if ever man, di ba, meron na akong naka-build na Facebook accounts or Facebook page. So, ginagawa ko po siya. And ang purpose po ng mga bago kong gawa is itinataas po natin yung engagement po ng mga yan. Okay? So, next, maximize your FB account. Ito po, madalas naman po itong nade-discuss. I believe just last week diniscuss yung Facebook Lift, no? Yung paano mo ba ma-maximize yung FB account mo, di ba? And diniscuss to nung Monday ni Mentor Princess Patsy. You make it look professional, do not post negative, and always positive. Ito po lagi naman nating naririnig and marami sa atin familiar na. Pero ulitin lang din natin, syempre, add new friends. So, kung ikaw ay puno na yung Facebook friends mo na hindi mo naman na gaanong nakakausap, try mo namang mag-check ng Facebook friends list mo para ma-check mo kung ano yung sino na yung i-unfriend mo, i-follow mo, and sino yung, para magbigyan mo rin ng space yung mga gustong mag-connect sa'yo. Lalo na, sabi ko nga sa inyo, attraction marketing po yung gagawin natin. Okay, post in your FB My Day. Yan, later on, i-discuss pa po natin yan. Utilize events. Birthdays, anniversaries, graduation, and the likes are perfect when catching up. Isa pa pong way para maka-catch up ka or maka-connect ka sa ibang tao is yung trending topic. Pwedeng, yun na, di ba madalas naman may nakikita tayong mga trending topic. For example, sa TikTok, may bagong
trending na kanta or trending na sayaw. Yung mostly naman ang nakikita natin dito sa IM, di ba, sinasayaw nila, sinasama nila yung Barley. So, isa yon sa way para tumaas din yung engagement mo sa iyong social media platforms. Okay, attract your audience by posting everyday activities to have your presence known to all your friends. Ito po, mentors, kapag ikaw ay nagpo-post, huwag kang ma-discourage kapag, di ba pansin mo kapag about business, onti pa lang yung nagla-like sa'yo, or about product, onti lang yung nagla-like sa'yo. Don't be discouraged about that kasi hindi naman lahat ng tao na hindi nagla-like ay hindi nakikita yung post mo. Okay, maraming taong nakakakita ng post mo, pero hindi lang talaga nila nilike. Just keep on posting. Okay? Kasi yung consistency mo sa pagpo-post, yun yung magtatatak sa utak ng Facebook audience mo or ng social media audience mo na ito yung ginagawa mo. Ay, may pag sinabing Barley, ay, si Monica yung naiisip ko. Pag sinabing nurse na may ginagawang magandang opportunity, ay, si Mentor Pat yung naiisip ko. 'Di ba? So, ikaw yung unang kukontakin ng Facebook audience mo. You just have to build your identity in your social media account. Example post mo can be about your lifestyle, leadership, business, quotes, and family. Pwede mo pa yung dagdagan. Meron na rin tayo ngayon sa Facebook, di ba? Meron tayong FB Reels, FB Notes, na pwede mo nang i-explore din yung social media account mo. Actually, sa Facebook pa lang, napakarami ng way para ma-maximize mo yung pag-connect mo sa mga tao. Ito naman, kung magpo-post ka, lalo pa ngayon, mostly ng mga tao ay nasa trabaho, ito yung sinasuggest ko yun sa kanila. Kapag ikaw ay magpo-post, pwede mo i-consider yung mga peak time for posting. Okay? Then reconnect with them again through form. Okay? So sabi nga dyan, ng algorithm, the Facebook algorithm is a set of rules that decides what post people see in their feed. So ibig sabihin, yung most people na lagi mo nakakausap, yung mga taong madalas mong tinitingnan, fina-follow nila, like, sila yung mostly lumalabas sa feeds mo. Okay? So, if for example, ang most na nakikita mo sa iyong timeline or feed ay mga taga-IM na, baka it's now time na mag-engage ka naman sa iba mong Facebook friends. Kasi, syempre, yung mga taga-IM, hindi mo na sila makukuha kasi distributor na sila or member na sila ng company. Kaya ang goal mo is attract or to invite yung mga hindi pa member or mahikayat ng Barley, yung mga hindi pa member. Okay? So, yan yung aayusin mo sa algorithm ng Facebook mo. And mindset po natin na network marketing is more about farming. Yung pagpo-post mo, I'm always telling this to my leaders din po na okay lang yan. Kahit walang mag-like or walang mag-react dyan sa post mo. Kasi, it's more about farming. Kapag nandito ako sa ganitong negosyo, I'm telling you po na it's more about nagtatanim ka. Nagtatanim ka ng identity mo, ng credibility mo sa Facebook audience mo, or kung ano mang social media account yung pinaka-active ka. So, tinataniman mo sila ng tinataniman. Okay? So, increase FB engagement and page like in organic ways. So, pwede mo yan. Pwede kang mag-create ng 2 to 3 FB accounts with different target markets. So, for example, ako meron po akong isang Facebook account na ang target market ko ay mga taga-probinsya. So, doon ako madalas nagpo-post. Okay? So, for example, sa main account ko, ang target ko mostly ay taga-Metro Manila para mas malapit kasi nandito ako sa Metro Manila. Okay po? Join groups, mag-join ka sa groups. Ito po mga organic way na po to. And mostly ng mga nag-start na before sa IM ay familiar na po. Okay, be consistent in posting. Create accounts that you can only manage. Schedule posting is one tip. Okay, syempre, yun po talaga. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng napakarami tapos hindi mo rin naman talaga mag-manage. Medyo sayang naman po. Sayang naman. And then, magkaroon ka ng schedule na isang araw, for example, Saturday or Sunday na magsi-schedule posting ka na. Kasi syempre, ang goal mo pa rin everyday ay yung IM5. Mas marami kang makausap, ma-invite, ma-follow up, ma-presentan. Right? Okay, consistency in your content, which is yung posting. Content should be more communicating, especially when answering inquiries. So, yun po yung mga
kailangan natin i-take notes. Scripts are good, but communicating more naturally is much better. Kasi 'di ba before, meron tayong mga fina-follow na scripts, even po sa mga training, 'di ba may binibigay na scripts yung mga mentors natin na guide. Okay? Pero kapag nandun ka na sa situation na nakikipag-usap ka na sa client, be more natural. Kasi mahirap po na yung feeling na nakikipag-usap ka sa robot. Tama po, mahirap naman po yun. Kailangan nandun po yung feel, felt, found pa rin na factor, di ba? Kasi part ng pakikipag-usap mo or makuha mo, syempre, yung emotion din ng pakikipag-usap. Nandun po yun. Kaya nandun yung heart mo. Okay, yan po yung mga sample ng group discussion. Kunwari, ikaw ay taga La Union. O ano ba yung mga lugar sa La Union? For example, hindi ko na alam. Agoo, tama? Yan, meron tayo yan. For example, ikaw ay nasa Ilocos. Banggi, tama? Yan yung mga lugar sa mga lugar dyan sa province mo na pwede mo pag-joinan. Pag nasa Baguio ka or Benguet, for example, sa Samar, yun yung mga most specifically na pwede mong pag-joinan kasi nandun ka sa area. Okay? Next is marketplace. Ito din po, malaki po ang nakukuha mong market dito. This is just organic mentors. Kailangan mo lang ding bigyan ng time pagpo-post kapag nag-organic way ka. Okay? Kasi pag paid ads, di ba naghihintay ka ng inquiry kasi nagbabayad ka naman sa Facebook. Syempre, ito yung more active na way para mas makakuha ka pa ng prospects mo. Okay? By posting in this group or marketplace. Okay? And then, meron po tayong bago. Yan, FB Live or FB Note. Okay? Napakahirap po niyan para sa akin, di ba? Lalo na po ako, hindi po ako nagla-live, hindi po ako mahilig mag-live kasi naiiya po ako most of the time na hindi ko alam kung paano kapag may biglang on the spot na may matanong sa akin, hindi ko masagot. Yan yung mga worries ko before nung nagla-live ako. Tapos, sabi ng mentor ko, mag-live ka para ma-practice mo nang maging confident kapag nakikipag-usap ka online. Di ba? Isipin niyo po yun na lagi na po ako nag-speak sa Zoom, di ba? Pero dito po sa pag-FB Live, medyo nahihirapan po tayo dyan. Yan pa rin po yung patuloy nating pinapractice. So, ito po, this year po, first time ko po ulit mag-FB Live. Okay, so nakakatuwa po kasi ano po tayo dyan, nag-product knowledge onte about sa bago nating product po na macchiato, yung yung coffee macchiato po natin. So nakakatuwa po no na meron tayong mga na-reach na tao and na-close na deal because of doing FB Live. Next po is yung FB Note. Okay po, alam niyo po dyan, hindi ko rin po yun na-expect. Tinry ko lang din po yung FB Note po, no? Kung makikita niyo po sa Messenger, di ba may makikita po kayo sa Messenger, mga picture ng mga friends mo, tapos merong nakalagay na note sa taas. So, pwede mo yang i-maximize. Both Instagram and Messenger, meron po yan. So, mostly po, ayan, for example, nag-note ako ng Dan Processing Provincial Distributors account. Tapos, meron na po tayong inquiry dyan. Paano naman kung nandito ako sa lugar na to, pwede po ba? Meron at meron kang matatak. Just try it kasi wala naman pong bayad dyan. Tama? Di ba masarap nga po yung libre? So, habang hindi ka pa nagbabayad o hindi pa sinisingil yan ni FB sa'yo, gawin mo na. I-maximize mo na po yan. Okay? And then, next po, Instagram. Okay? So, ang Instagram ko po ay separate po siya sa personal Instagram ko and sa Barley Instagram ko. So, ito po yung aking Barley Instagram. Okay po, yan po siya. So, ang goal ko naman po dyan is maging maayos po yung aking feed. Okay po? And then, syempre, mas mukha pa rin siyang legit na distributor kahit nasa Instagram po. And syempre, sa personal kong Instagram, mostly ako po, lifestyle ko, pero may mga times na ini-incorporate ko po yung products, yung business, yung IM, yan po yung mga ginagawa po natin. Okay? So, ito po, kapag mga Instagram na story post ko po, dun po, nakakakuha po tayo madalas po ng client po. Ang technique lang po dyan is always lead the conversation kasi mostly maraming tanong kapag nasa Instagram ka po. Okay, so for example, ayan. And ano po, ang kagandahan po sa Instagram, hindi pa po to paid. Pag nag-inquire sila, madalas po ay ano talaga sila,
bumibili or nag-a-avail po talaga sila. Okay, so for example, ayan, nagtanong lang ng location tapos umorder na. Gano'n. Tapos meron po diyan nagtanong lang kung legit bang nagbebenta ka ng barley, tapos nagpapa-member na. So gano'n po siya. Okay, ayan po yung isa sa mga way para ma-maximize mo yung iyong Facebook or Instagram accounts. Ang kailangan mo lang din kapag ikaw ay nasa prospecting stage is maging proper yung mindsets natin. Siyempre, unang-una dyan, be ready for rejection. Siyempre, kahit ikaw ay nagsistory at nag-post, hindi naman lahat ng tao na nakakakita sa'yo ay gusto ka. Di ba? Actually, pag nag-post ka pa lang at walang nag-like at walang nag-comment, para ka na partly nare-reject. Tama? Kung ikaw yung taong madalas mong chine-check ilan yung nag-like, ilan na yung nag-comment, ilan na yung nag-inquire sa post mo. Diba? Medyo ma-discourage ka kapag nakita mong nag-post ka ng barley. Ang ganda-ganda mo, di ba? Niinom ka pa ng barley, inedit mo, ang ganda-ganda pa ng pagka-edit mo, tapos wala naman palang magla-like or walang magko-comment, di ba? So, partly feeling mo na reject ka. Pero sabi nga dyan, be ready for rejection. It's always a no if you won't ask, of course. Numbers game pa rin siya. Dapat may sense of urgency, be creative, nandun pa rin yung diskarte, and syempre be confident. Repeat and never stop. So, paulit-ulit mo lang siyang gagawin. So, for example po, ah ito po yung example ng pagsa-story natin. Okay, so, alam niyo po sa pagsa-story pa lang po natin, personally, ay nakakakuha na po tayo dyan ng close deals, ng sales, ng package close deals mismo. Minsan po, kapag kasabay pa yan kung ikaw pa ay naka-ads pa or naka-boost, tapos nakasabay pa yung sipag mo sa pagsa-story, minsan hindi mo na nakikita na meron na rin nag-inquire sa'yo. So, meron pong mga time, umaabot tayo ng halos 1,000 sa pag-view ng story. Tapos, sabihin natin ang ratio ng mga nag-inquire dyan, 5, 10, 15, depende po. Okay? So, kailangan mo lang din talagang sipagan yung pagsa-story. I mean, meron pong mga times na yung mga nag-inquire through story ay pinopost ko para po magsabi na, wait lang po, yan, may mga ganun tayong mga ano, para malaman nila na marami kang sinasagot na inquiry. So, part din po yan ng iyong social, ano pa dito? Attraction marketing po in your social media account. Okay po. So, ano pa ba yung mga pwede mong, ano ba yung story mo, mental Rachel? So, mostly po products or part ng lifestyle ko. Kunwari, nagpunta ako ng coffee shop, nandun po. Pag ako nag-aalmusal, bago ako mag-almusal, di ba? Importante din na po part ng sinasama mo sa lifestyle mo yung products, ginagamit mo talaga. Kasi may maraming times na tinatanong po tayo, anong lasa, para saan, yan po. So mostly kasi ng mga part ng story ko na ginagamit ko talaga ay barley, yung Energy Amazing White. Tapos before po yung her skin tuloy, yung ano po, yung skin set po natin. Yung po yung ginagamit natin. Yung mga ginagamit po natin before na part lagi ng lifestyle natin. So yung story po natin yan. Okay, and grateful po tayo kay I Am Worldwide kasi every time po na pinopost nila yung story po natin, ay nagkakaroon po din tayo ng mga inquiry. And syempre, ano na po yun, magandang legit check na yun para sa mga taong nag-inquire sa atin. Kasi hindi story na po tayo or pinopost na po tayo mismo ng company. Okay po? And then next po, syempre, yung negosyo mo, i-post mo rin. Diba? For example, yan, yung home business, marami po tayong kinlaim before na products. Nandiyan po sa elevator, di ba? So, marami po tayong kinlaim na products and then yung mga pagpaprocess natin sa office, i-ano nyo lang po yan, i-post nyo lang po ng i-post yan. Actually, marami nga po dito, ang dami nga rin nilang mag-story. Di ba? So, ano nyo lang po yun, ituloy-tuloy nyo lang po yun hanggang sa makuha nyo yung trust ng audience ninyo. Okay, kasi, for example, kung pinost ko to, sabihin natin, ang likes lang nito, more or less 100. Pero pagtingin ko sa story ko, umabot ng 200. Tapos mag-1,000. Tapos dun sila nag-inquire. Okay? Para diretso message na sila. So, gawin mo lang po yun. Kasi hindi mo rin, eto kasi libre din po to eh. Kailangan mo lang ayusin yung pictures na ipopost mo. Hindi naman kailangan sobrang mahal na agad yung puno. At lang meron kang phone na maganda pag-capture ng mga ng pictures, diba? Maganda mag-capture ng pictures. Tapos,
pwede mong edit. Yan po yung mga kailangan mo lang i-consider. Okay? So yan po, purely nasa Instagram lang po yan or nasa Facebook story ko. Okay? Ano po yung mga pwede mong story? Ambassadors. Okay po? Sa ambassadors, minsan bigyan ko kayo ng TikTok. Itag niyo po yung ambassador natin. Try niyo pong itag. Tapos, pag nag-view yung mga tao dun sa, for example, kay John Lloyd po. Pag, for example, tinag ko si John Lloyd sa Immunergy. Tapos, in-story po ni John Lloyd yung story ko. So, meron na po nag-i-inquire. Sabi niya, paano po makabili ng vitamins ni John Lloyd? Ganun lang, kasi nakita kita ng story ka ni John Lloyd. So, doon pa lang, credibility mo na, ay, ni-story to ni John Lloyd. So, direct, ay legit distributor tong tao. Okay po, thank you so much sa mga nagta-type po. I am learning and sa mga nakakanood po ng ating Facebook Live sa FB group po natin. So, thank you so much po. Okay? So, I hope everyone is learning po, no? Thank you so much. Okay? Ano pa yung mga pwede mong story? Siyempre, ikaw mismo. Okay? Yung, kunwari, ayan, di ba? Parang tingin mo, simple-simple lang naman, pero ginawa mo pang creative yung paggawa yung pagbudbud ng barley powder sa oatmeal mo. Di ba? So, pwede mo rin tong gawin. Ayun po yung sinasabi ko sa inyo. For example, nag-story po ako. Ini-story din po tayo ni I Am Worldwide. Pinopost din po tayo ni I Am Worldwide. Oh, so, partly, kapag ikaw ay nag-post, gandahan mo na kasi mukha ka ng ambassador. Di ba? Ambassador kasi pinapost ka na rin mismo ng company eh. Diba? Hindi, ang kaibahan nga lang, sila artista na, yung mga ambassadors natin. Tayo, mukha, artista pa lang. Biko lang po, ayan. So, syempre, lahat naman po ng kasama natin dito sa Eagles ay mga gwapo at magaganda, I believe. Lalo na kung gumagamit ka ng products ni I Am Worldwide, ay, ang ganda-ganda at ang gwapo-gwapo. Okay, next is, metallation, paano pag ginagawa yung mga story mo? Ako kasi, dahil lang focus ko lang naman everyday is IM5, yung postings po, ginagawa ko siya mostly ng once or twice a week. Okay? Nagagawa lang ako during free time ko or pagpatulog na ako. Nag-edit-edit lang ako, tapos naka-drafts lang siya. So kapag nag-alarm na yung phone ko po na postings ko na ng tanghali or ng umaga, post lang yan. Post lang po yan ng post. So, punta po kayo sa Instagram. So, for example, ayan, nakita niyo na po yung ano ko, no? Yung mga to post kong mga stories. Yan, hindi ko pa po yan napopost. Yan po yung currently nasa drafts ko. So, later on po, in the next days, makikita nyo, popost ko pa lang po yan. Okay? Add nyo lang po yung story. Click nyo lang Instagram nyo or yung Facebook nyo, story, tapos edit kayo doon, tapos save nyo muna as drafts. Para rin hindi masyadong marami yung story mo sa Facebook. And kapag busy ka na, di ba? Ito, madalas ko naririnig, hindi sila nakakapag-post kasi ang dami nang ginagawa sa labas. Which is, ano naman yun, accepted naman po. Pero kung ikaw gusto mo talagang pagsabayin yung online presence mo at yung offline presence mo, habang ikaw ay busy-busy nag-offline din, so pwede mong gawin. Okay. So that is what if. And of course, wala naman pong sige lang naman ginagawa ko lang, hanap ako ng format sa Canva. Ipapag yung picture ng product or picture ng ambassadors natin. So, ganun lang po siya. Okay. For example, kayo, ako po kasi ang focus ko talaga mostly ay NCR. Para at least pwede kong ma-meet, pwede kong dalhin sa office. So, meron po tayong post niyan last year ng NCR Expansion 2023. Okay? So, pinost ko lang po yan, nagtanong na sila, meron na po bang distributor dito sa Pasay, ganyan-ganyan. So, sasabihin ko, ay sis, meron na akong currently 2 applicants for distributorship dyan sa Pasay. So, ikaw ba, kailan mo ba plan? Mga ganun lang. Simple conversation lang po with the people na nag-i-inquire. And mostly din po na nagagamit ko, ay hindi na rin ako gaano nag-script. So, meron lang po akong script sa unang part. For example, how to become a distributor. Ang script ko lang po dyan is to sign up, ganyan-ganyan, tas location, tas saka ko na po sila kakausapin. Okay? So, ano pa lang po to, wala pa po tayo sa inviting. Pero dahil nga ikaw ay consistent sa pagpo-prospecting mo or pagpo-post mo, nagiging maganda na yung
flow pa lang ng business mo in the prospecting part pa lang. Okay? Para ka na rin nasa closing part kapag maganda na yung flow ng prospecting part. Tama? Do you agree? Hindi ka na mahirapan. Meron lang, nakita lang yung story, nakita lang yung story natin na bayad na. Ganun lang kadali. Diba? So, ako po talaga, bukod po sa paid ads or paid, yung boosting po natin, mostly po ng naka-close kong deals or sales ay dahil po sa aking story and posting. Okay, gano'n lang po siya. As in, doon ko po mostly binibigay din yung sipag ko din para kahit po ako ay may ginagawa offline, yung presence ko online ay active pa rin sa mga audience. So for example, di ba isipin niyo po, sa 5,000 friends ko sa Facebook, 1,000 po ang nag-view. Pag yan po lahat nag-inquire sa'yo, di ba, ubos na talaga buong araw mo. Okay? Next po, ayan, mga collage and posters po, kung gusto may ano ka, kung may time ka pa, ay gawa ka ng quotes, tapos nandun yung ah, format mo sa Canva. Yan po, kahit na format lang po yan. Tapos nilagay ko lang yung picture ko, tapos nilagay ko lang yung quotes na gusto ko. Ganun po yan. Okay, and ano, mind you po, kung ikaw po ay yung taong mahilig lumabas, mahilig kang makipag-communicate sa tao, magkaroon ng lifestyle, isama mo na yung products at yung business. Napakadali po niyang i-incorporate. Lalo na kung ikaw ay gumagamit ng product, natikman mo na. Minsan nga po kapag umiinom pa lang po kami sa labas, may nagtatanong na eh. Di ba? Kaya mo uminom sa labas ng barley. Inom po ng barley. Pero nandiyan po ng iniinom eh. Okay? Yun po. Pwede mo siya gawin. Okay? So, isa din po sa mga tinatanong po sa akin, what I used to edit yung mga videos, yung mga pictures ko po ay, wala po akong editor. Wala po akong hina-hire na editor as of now. So, mostly po ay naka one-man team po tayo, no? Yan. Tayo po yung nag-edit din ng ating mga videos and pictures na pinupost. So, pwede nyo naman po i-post, ay pwede nyo rin pong bisitahin po yung aking Facebook account. So, mostly po kasi ang ginagawa ko ay pinapabisita ko na lang po yung Facebook page ko, yung Barley page ko and mismong account ko para mag-copy na lang po. Lalo na kapag may mga bago kaming kasamang leaders sa team. Yan, pinapa-copy paste na lang po natin. Pero when it comes po sa editing, hindi naman po to masyadong required na kailangan magaling ka. Pero kung tingin mo, kailangan mo ng editor or graphic artist para mas maganda siya at meron ka namang budget, why not, diba? Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lang and inaayos mo pa lang yung finances mo when it comes to this part, ay pwede mo naman siyang uh, i-explore pa kahit paano. Okay? So, ang goal ko lang din dyan ay syempre maging maayos po yung aking postings po everyday as much as possible. Okay? Yung goal mo kasi dito is always to create desire. Okay? Create desire, share common interest, yan, share No, sa ano, ay, aura-aura, ay, i-ano mo yan, i-post mo yan ng i-post. So, for example, nakikita ko si Mentor Monique, mahilig siya mag-TikTok, o, di ba? So, marami siyang tao na papa-comment doon or tumataas yung engagement mo. I-check mo na yung, ano mo, yung algorithm mo. Kapag ito ba yung pinost mo, taas ba yung engagement ko? Pag ito ba yung post mo, baba na engagement ko. So, i-check mo rin. Wag lang natin laging ipopost. Okay? Wag lang tayong post ng post. I-check mo rin from time to time. Okay po? And ano, i-check mo rin yung mga taong nagko-comment. Diba? Kasi pwede mo na rin yun. Doon mo na sa taong comment sa'yo. Direct approaching. Okay? And then, syempre, yung law of curiosity. Gawin mo pa rin siya every day. Okay? And then, syempre, facts tell and stories sell. And syempre, ito yung lagi kong nare-remind din. Yung prospect, it buys your consistency. Okay, kung ikaw yung tao na nag-post ka ng barley today, tapos bukas ibang product naman, di ba? Or ibang company naman, medyo malilito talaga yung Facebook audience mo or yung social media audience mo. Okay? So, mas maganda talaga na maging consistent tayo. Yun yung bagay na kailangan nating ma-practice when it comes to social media or attraction marketing. Okay? Siyempre, ang
matataas yung attraction mo kung lagi mataas yung or kung lagi kang consistent sa contents mo. Okay? So, kung ikaw, for example, lagi kang kita naman yung pag-post mo lagi ng ganitong product, ng opportunity, tayo mga mentors, pwede nyo po siyang dito, bisitahin yung mga Facebook profile ng mga mentors. For example, kung gusto mo ng content na about Bible verse, encouragement, punta ka sa Facebook profile ni Mentor Ikay. Diba? So, for example, kung ikaw yung tao na naiengganyo na lagi nagpo-post ng kotse, punta ka sa profile ng taong to, ang ganda ng kotse na pinupunta. So, for example, si Mentor Kinix, daming nasasakyan ng kotse, post nila. Kasi, copy-paste naman yung ating business eh. So, pwede mo i-paste yun. Pero, i-check mo lang din yung caption, ha? Kasi mamaya, nag-copy-paste ka, hindi mo naman pinalitan yung contact number. Okay po? Yan. Okay, next po is, syempre, yan. Ito, action na po tayo. And we are about to end. List your FB friends or create an FB page. After this, kung ikaw po ay bago, maggawa ng FB page. Kasi hindi mo naman kailangan agad i-bombard yung timeline mo ng post ng about IM or about working. Kasi magugulat yung tao, yung mga Facebook friends mo. At pag nakita nila na puro ganun na yung post mo, tapos bigla mo silang dinirect approach, ay, syempre mag-alam nila, ay, ito si ano, sino ba to? Si Janet, alam ko nang bakit to nangamusta sa akin. Mag-aalok to ng ano, ng negosyo. Diba? Pag kunwari, ay, ito si Annalisa, kita ko post ng barley, naku, aalukan ako nito. Diba? Kaya, kailangan mo lang, hinihinay ka lang, Met. O, ito si Mentor Ate, kita ko ano, B-side to, ibang sign yung ginagawa nila. Puro orange box yung naka-post sa timeline nito. Naku, networking to si Ami. Ganun. O, diba? Hindi ka pa nagde-direct approach. Yung prospecting part mo pa lang, ang dami na. Sabi nga ni Mentor Ann, kalmahan mo lang din. Kalmahan mo lang din. Okay? Ayan. So, assess their personality. I-assess mo yung personality no market mo or no audience mo. Okay? Kasi mamaya, yung audience mo ay mga conservative pala. Sunari, ikaw ay mga nasa, ang Facebook friends mo ay mga taga-church kasi part ka ng church. Tapos biglang yung postings mo, yung mga sayaw-sayaw na kung ano-ano, kalma. Diba? Lang, assess mo rin yung personality. Kunwari, yung Facebook friends mo ay ang tawag dito, ang mostly na lifestyle nila ay nagko-coffee shop, ayan. So, pwede mo silang at least bigyan ng ng mga postings na may ganong type ng engagement. Think of the best technique that fits him or her. Okay, so mostly din, pag nakikita mo dyan yung postings mo, meron tayong nakukuha mentors na nag-post lang din ako na, di ba nag-live po ako ng, for example, ng macchiato. So, marami palang tao na naghahanap ng slimming coffee. Napakarami pala mentors, no? Hindi ko rin agad na realize yun until nag-live ako at ang daming contact po sa atin. Tapos nag-post ako on my first box, on my second box of this amazing coffee. Diba? Marami ka palang target. Kailangan mo lang isipin yung approach na magmamatch dun sa market mo. May experience mo din to eh. Parang for example, nag-picture ka ng barley. Yung caption mo dito, ang haba. Tapos yung isang caption mo, maikli lang. Drinking my, sabihin natin, my morning routine. Tapos yung kabila, yung dati mong post, na barley din naman ang picture, ang haba-haba ng caption mo. Pero ang dami mong engagement, dun sa maiksing caption lang. Nagigets mo? Sabihin nila, sis, ano yung iniinom? Tuwing umaga mo lang ba yung iniinom? Diba? Sabihin natin, uy, Cecilia, ano yung iniinom mo? Ano yung nilalive mo kaninang tinitimpla mo? Diba? Minsan yung caption mo, kailangan mo din siyang i-fit sa target market mo. So, audience na meron ka. Okay po? Yun yung mga kailangan mong i-consider. Next po, one step at a time but do it in a fast way. Ito po yung isa sa mga i-consider din natin. One step at a time, kalma nga lang daw, pero as much as possible, kung kaya mong bilisan, bilisan mo pa rin.
in a way na damihan mo yung mga tao mo pa rin na puwede mong ma-prospect. Damihan mo yung pagpo-prospecting mo, 'di ba? Taasan mo yung number. For example, sa isang araw kaya mo na mag-direct approach ng 10, o taasan mo na 'yan. Always beat yung performance mo yesterday as much as possible. And then prepare your postings every day. Okay po? Yan po yung isa ding tip para hindi ka masyadong mag-consume. Kasi meron po dito, after kong i-training 'to, sabi nila, "Mens, hindi ko magawa." Yung sinasabi mong consistent in posting. Kasi po isang post ko pa lang, ilang oras na po akong ilang oras na daw siyang nagko-consume. So sabi ko nga po, i-strategize mo. It's about time management din kapag ikaw ay nagpo-post. 'Di ba pansinin niyo po ibang mentors, meron na silang scheduled posting for this day, okay? So, sa weekend meron silang motivational, gano'n. Meron po akong nakausap na mentor, so ang ginagawa niya, every night nagla-live siya, tapos 1 to 2 post siya sa umaga at sa tanghali or hapon. So, pine-prepare niya lang 'yun. Gano'n po yung strategy niya. Okay? So, 'yan lang po. Thank you so much and God bless. And I hope po marami po tayong natutunan for this training and ibabalik ko na po kay Mentor Monica.